Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay ako po'y bumabati sa ating mga kapatid at sa iba't ibang sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo at sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay parinig ko po sa inyo ito pong sa iyong araw tungkol po dito sa ginagawa ng ating Pangulo para sa ating bansa. Pakinggan po natin. Wow na wow, may ganito pala. Sabi nila, wala daw ginagawa ang Pangulo, pero nakakagulat kaibigan. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, at matagal na pala ito. Grabe, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito. At ito pala ang dahilan kung bakit hindi na tayo minamaliit ng USA, China at ng malalaking bansa sa buong mundo. Grabe ka PBBM, saludo ako sa iyo. Akala natin wala, pero ito ang ginawa ni Marcos na hindi magagawa ng iba. Inaasahang magkakaroon na ng sapat na defense assets at hardware ang Pilipinas sa pamamagitan ng domestic production at manufacturing. Ito'y matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na isa sa priority bills ng administrasyon. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Isinagawa ito sa isang seremonya sa Malacanang na dinaluhan ng mga mambabatas, miyembro ng gabinete, opisyal ng militar at kapulisan. Ang SRDP Revitalization Act ay isang priority bills ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Layunin nito na matiyak na may sapat na defense assets at hardware ang bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng domestic production at manufacturing. We lay today the foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Magbibigay din ang nasabing batas ng Comprehensive Incentive Scheme para sa mga mamumuhunan sa defense technology at production. Inaasahan na sa tulong ng nasabing batas ay patuloy na matitiyak ang seguridad at pagprotekta sa soberanya ng bansa sa gitna ng iba't ibang hamon. Sa matagal na panahon sa ibang bansa, madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyan insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng pagawaan dito sa Pilipinas. Pinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang militar lang kasi ang gamit nito. Guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Alam na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo, even manufacture their own rockets. Tawag natin noon, bongbong rocket. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore, we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Marami ang nagsasabi, wala daw ginagawa. Yan ang bukang bibig ng marami. Palaging may reklamo, laging may puna. Pero paano kung sabihin kong may isang batas na tahimik na pinirmahan, hindi minandera, pero pinago ang buong laro sa seguridad ng Pilipinas? Akala mo simpleng balita lang, pero teka, huwag kang bibitaw dahil sa dulo ng artikulong ito, baka ikaw mismo ang mapatayot mapalakpak. Pilipinas, may ganito pala. Self-Reliant Defense Posture Law, pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka lang, ano nga ba ito? At bakit ngayon lang natin ito nalaman? Sabi nila, palaging umaasa ang Pilipinas sa dayuhang tulong mula sa armas, teknolohiya hanggang sa depensa, lahat imported. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Sa ilalim ng bagong batas na ito, iniutos na dapat Filipino-made ang ating armas. Ang pondo dito rin gagamitin, hindi nalalabas ng bansa. Teknolohiya, pinapaunlad, hindi lang pangdigma, kundi pati cybersecurity, AI, robotics, at intelligence systems. Bakit ngayon lang? Sabi nila,
ang Pangulo ay wala raw ginagawa. Pero kung babalikan natin ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos ng RA number 12024, doon natin marirealize matagal na pala siyang nag-iipon ng alas, tahimik pero matindi. Habang abala ang ilan sa issue na kung sino ang trending sa social media, ang ating Pangulo ay tahimik na pinapatibay ang pundasyon ng isang makabagong sandatahang lakas. Hindi na lang baril at bala. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang ito tungkol sa tangke o rifle, kundi sa pagresponde sa mga banta na hindi nakikita, cyber attacks, chemical threats, at radiation risks. Therefore, hindi lang pangdigma, ito ay para sa seguridad ng bawat pamilya, sa bahay, sa paaralan, at kahit online. Bakit big deal ito? Alam mo ba na dahil dito, hindi na tayo simpleng tumatanggap na lang ng tulong militar mula sa United States o ibang bansa. Ngayon, sila ang nakatingin sa atin. At dahil meron na tayong sariling plano, sariling teknolohiya at sariling direksyon, hindi na tayo pwedeng baliwalain. Pero paano tayo makikinabang? Una, trabaho para sa Pilipino sa mga pabrika ng armas, tech innovation hubs at research centers. Pangalawa, kaunlaran sa ekonomiya, hindi lang military, kundi magiging tech hub ang Pilipinas. Pangatlo, kalayaan sa seguridad, hindi na lang tayo umaasa, tayo na ang gumagawa. Kaya pala tahimik ang Malacanang, habang ang karamihan ay abala sa mga press release at press con patungkol sa impeachment at marami pang mga issue sa ating bansa. Ang ating Pangulo sa ilalim ng radar pinanday ang isang batas na babago sa posisyon ng Pilipinas sa mata ng mundo. Pero hindi ito showbiz, hindi ito papogi, ito ay isang estratehiya, silent but strong. Ngayon, alam mo na. Ang tanong ngayon, kung wala itong ginagawa ang ating Pangulo, bakit may batas na ganito kalalim, kagaral at kabigat ng epekto? Baka hindi lang tayo tumitingin sa tamang direksyon. Tandaan mo ang batas na ito, RA 12024, hindi ito headline. Pero ito ang dahilan, kaya unti-unting nagbabago ang respeto ng ibang bansa sa Pilipinas. Hindi na tayo ang bansang palain na sa huli. Tayo na ngayon ang gumagawa ng sarili nating sandata. Kaya sa susunod na marinig mo, wala daw ginagawa, sabihin mo lang, may ganito pala eh, hindi mo lang alam. Yan po mga kababayan, yung ating narinig dito po kay sa iyong araw. At maganda po yan para po sa ating bansa na sa atin na po gagawin yung mga equipment, yung mga kagamitang pangdigma. Hindi na tayo aangkat sa ibang bansa kundi dito na talaga gagawin. At yan ay talagang naman na kumbaga nangyari naman talaga dun sa panahon ng kanyang ama, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na talagang dati talagang gumagawa na tayo niyan ng sandata na ngayon. Ngayon nawala po yan nung napalitan po yung kanyang ama. At ngayon naman po itong kanyang anak, ang ating pong Pangulo ngayon ay talagang ginagawa rin niya. Yun talagang kumbaga sinusundan niya yung yapak ng kanyang ama. Ayan, at yan ay napakaganda po dahil magdudulot yan ng trabaho. At sa huli po, hindi na po tayo basta-basta minamaliit ng mga ibang bansa dahil dito na po ginagawa sa ating bansa itong sandata na pandigma. Ngayon, di naman po natin hinahangad po yan na magkadigma kasi talagang mahirap po yan. Ngayon, kailangan lang pong gawin yan ng ating Pangulo, ng ating bansa para hindi naman tayo binubuli ng katabi natin o karatig po nating bansa. Yan po mga kababayan, bahala na po kayo kung ano po ang inyo may comment dyan sa ating narinig kay sa iyong araw. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.